Magandang umaga sa ating lahat, no? Maligayang araw sa ating lahat at ang gagawin po natin ngayon ay aking daily devotion para sa akin. Ito nakabati po ito sa ginagawang daily devotion ni Pastor Russell Ocampo at yung tatalakayin natin baksa ay praying with faith. Ang scripture naman po natin Matthew chapter 8 verse 5 to 10. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. "Lord," he said, "my servant lies at home paralyzed, suffering terribly." Jesus said to him, "Shall I come and heal him?" The centurion replied, "Lord, I do not deserve to have you under my roof, to come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it." When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, "Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith." Alright, ang unang teaching po natin ay he seeks the right person, no? So, madalas yung nangyayari sa atin dito, no? When we are, or rather, pag nagkakaroon tayo ng problema talaga at madalas pag nagdadasal tayo sa tuwing may problema tayo, yung nangyayari minsan ay hindi natin inuuna ang Diyos na puntahan natin, no? So, yung una na pupuntahan natin yung mga tao sa paligid natin, tropa, para makikwentuhan, makipagchismisan. Pero ang totoo, dapat, instead, no, of people na pinupuntahan natin, dapat sa Diyos nilalapitan natin. Hindi natin pinupuntahan, nilalapitan ibang mga tao para makipagchismis. Ngunit nilalapitan natin ang Diyos, no? Hindi ka magkakamali pag inuna-una ang mga Diyos, pag pinaprioritize mga Diyos, at pag siya ang una mong pinuntahan sa mga gantong mga pagkakataon, mga gantong mga sitwasyon, kung saan nangangailangan ka ng tulong, kung saan ka nakakaranas ka ng malaking paghihirap, no? So, ang Diyos ay hindi dapat nahuhuli sa tuwing ikaw ay may problema. Like siya na lang huling makakaalam, kundi siya ang nangunguna dapat. Sunod, yung isang verse dito, yung isang verse is, he believes in Christ's power. So, kagaya nga sinabi dito, "Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but I just say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it." Sa ganito, makita natin na he believes in Christ's power. Kasi madalas pag nagdadasal tayo, dapat meron tayong tiwala. Naniniwala tayo na may malaking pagkakatiwala tayo sa pinagdadasalan natin na Diyos, no? So kung kanino tayo nagdadasal sa Panginoon, malaki dapat ang tiwala natin sa Kanya when it comes to prayer, no? So sa ganun, makikita natin the gravity of his faith, no? Yung level of faith na meron siya, yung belief, trust in Jesus, na kung sinasabi niya, your words are enough, na kaya mong utusan yung sakit na mawala. Under authority rin yung lalaki, sinasabi, under authority rin ako. Kung ano man inuutos ko, nangyayari. Kung ano yung sinasabihin ko, gumagalaw. Kung sino yung sinasabihin kong inuutosan ko na pumunta doon, pumupunta doon. Sa ganun din siya sa Kristo sa mga problema natin. Ganun rin siya sa mga, kung sakaling nakakaranas tayo ng problema. At ganun, hiningi rin ng centurion ng tulong na sabihin mo lang at mawawala rin, no? Parang inaintindihan or inaunawaan ko dito is, sabihin mo lang na mawala yung sakit. Sabihin mo lang he is healed. Sabihin mo lang na hindi magtatagumpay yung problema na yun, or magiging mabuti na yung pakiramdam niya, magiging hawaan na yung servant niya. Okay na siya. Uuwi na yung centurion. Dahil alam niya in his heart na if Jesus says it, it will be done. No? Yun yung naintindihan ko, naunawaan ko dito. At lastly, he causes Jesus to marvel at his faith. Yung pinaka-point dito is is on a reflectory note. Kung sa tingin natin, sa sarili natin, ang Diyos ba ay matutuwa, magugulat, mamamangha sa ating pananampalataya sa Kanya, no? So, yun yung pinaka-real question. Does He marvel at our prayer? Does He marvel at how we rely on Him? Does He marvel at our belief na tutulungan niya tayo? So, yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.